Halos bank account ko ay nagkaroon na po ng problema. Halos maubos ang savings ko kabibigay sa kanya. Di ko maalis na magselos kasi nga di pa kami nagkikita. Hindi man lang ako sinasabihan kung sinong kasama niya. Kung kaibigan niya ba o baka jowa niya. For today's video is about our secret files, and here is the story. Hi Miss Che, ako ay may karelasyon, mas bata kesa sa akin, na palagi siya nag-aas ng money sa akin. Ang hindi ko maintindihan, di ako makatanggi kapag nagsasabi siya at kapag ako ay di nakakapagpadala, nagtatampo siya. Di na ako i-chat, kaya ang ginagawa ko, magpapadala na lang ako kasi hindi ko siya matiis. Halos bank account ko ay nagkaroon na po ng problema. Halos maubos ang savings ko kabibigay sa kanya. Kung tatanungin ko siya kung mahal niya ako, iba ang kanyang sagot na kung bakit ko daw palaging tinatanong yun sa kanya. Wala daw ba akong tiwala sa kanya? Tapos, hinahamon niya na ako na i-block ko siya or i-block niya ako. Kung magtatanong pa uli ako ng nonsense question daw. Ano po ba ang pag-uugaling meron siya? Di pa kami nagkikita ng personal, Miss Che. Payuhan mo po ako kasi maligaya ako nang makatagpo ko siya sa social media. Di ko maalis na magselos kasi nga di pa kami nagkikita. At saka, di niya ako pinapakilala dun sa mga kasamahan niya. Kung pumupunta siya sa beach at sa ibang lugar, hindi man lang ako sinasabihan kung sinong kasama niya. Kung kaibigan niya ba, pamilya niya, o baka jowa niya. So, parang nasa long distance relationship ka, no? Yun nga lang, hindi mo pa siya nakikilala ng personal. Hindi mo nga alam kung ito ba talagang kausap mo ay tao, babae. Hindi mo nga alam kung ito bang kausap mo ay talagang nagmamay-ari ng pangalan niya or talaga bang yun ang itsura niya. May mga ganun kasing nangyayari talaga ngayon eh. My first question na gusto ko ring ma-realize mo sana, no? Kasi puro red flags ang nakikita ko dito eh. Bakit ba ang pera ay nagiging part ng long distance relationship lalo na sa ganitong hindi mo pa naman nakikilala ng personal? Hindi mo nga yata kilala yung pamilya niya or ilan sa mga kaibigan niya. Kung nagbigay ka ng pera sa kanya dahil she asked to, that's a red flag lalo na kung paulit-ulit siyang humihingi ng pera sa'yo. Pangalawa, kung tinatanong ka niya kung magkano ba yung kinikita mo tapos excited siyang sagutin mo yung tanong niya, that's a red flag. Pag tinatanong ka niya or nag-a-asya sa'yo, nabilhan mo siya ng regalo, no? Tapos, hindi siya makaantay na hanggang magkita muna kayo, doon mo ibibigay yung mga regalong hinihingi niya. Ayaw niya, nagagalit siya at to the point na baka i-block ka niya. Then, nagpapakita siya ng hindi siya interesado kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya sa'yo. For example, hindi ka makapagpadala sa kanya, bigla na lang hindi na siya sa'yo magme-message kasi hindi niya nakuha yung gusto niya sa'yo. So, itong babae na to is trying to take advantage of your needs. Alam na alam ni girl yung emotional needs mo. Kasi alam niyang nangangailangan ka ng kausap dahil mag-isa ka dyan, malungkot ka dyan. Kaya, tinitake advantage niya yon para makuha niya yung gusto niya sa'yo. If she asks for money, then she's using you for money. Kasi hindi mo pa naman siya karelasyon. Nasa LDR kayo pero hindi pa kayo official na nagkikita. Long distance relationship are not actual relationship. Puwera na lang kung nagkita or nagkasama na kayo ng personal. Pero sa sitwasyon mo kasi, ito ay isa pang self-created delusion eh. Kaya dapat hindi ka muna nagtitiwala lalo na pagdating sa pera. Because she is trying to take advantage of your emotional neediness. Wag na wag mong antayin na maubos pa yung pera mo, masaid ka dahil sa kabibigay sa babaeng ito. I advise na itigil mo na muna yung pagpapadala sa kanya. And kung magagalit siya at hindi ka na niya kakausapin, hayaan mo siya. Hindi mo yun kawalan. Kawalan niya yun.
Maraming isda sa dagat. Hinding-hindi ka mauubusan. Sabihin mo sa kanya na gusto mo muna siyang makita at makilala ng personal bago mo siya tulungan doon sa mga pangangailangan niya. Pero kung ang relasyon nyo ay mananatiling sa pera lang umiikot, ang babaeng ito ay hindi para sa'yo. Kaya iwanan mo na yung ganitong relasyon. Dahil puro red flags na ang relasyon na meron ka ngayon. She is not your actual girlfriend. She is just after your money.